Meet my new friend Will. Will, also known as Pareng Will, is a content creator, new father, and fluent Tagalog speaker from England. Like many other travelers, Will fell in love with the Philippines. But what sets him apart is his genuine appreciation for the local Filipino culture, having invested time and effort to learn not only Tagalog, but also a bit of Bicol. His genuine enthusiasm and deep connection with the Philippines makes Will a captivating person as well as a great source of knowledge. I really enjoyed talking with Will about all things Filipino. I hope you guys enjoy the video. May bagong baby ka na? Yeah, Wow. meron na mga 3 buwan na. Wow, congratulations. Magsasalita ka ba ng Tagalog sa kanya? Oo, parang minsan naintindihan. Tio. Tio, oy, kumusta ka na? Sana ayos siya. Ay, tinan mo yung mga mata niya. Naglaro siya dito kanina, pero parang napapagot siya na. Naiinis na siya. Sabi niya, anong ginagawa niya? Kamusta yung buhay pag may anak ka na? Masaya kami, pero minsan mahirap. Kasi minsan maingay siya pag gusto namin matulog. Yun ba yung pinakamahirap? Pero masaya kami talaga. Nakatira ka sa UK, di ba? Sa England. Sana sa Pilipinas, pero masyadong mapapang sahod doon. Kaya kailangan muna sa UK. Siguro pag may pera, pwede lumipat sa Pilipinas. Pero ngayon sa UK, meron na kaming bahay dito din. Kami ng asawa ko. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Saan kayo sa UK? Anong lugar? Malapit sa Southampton. Ayos. Hindi pa ako nakapunta sa UK. Kaya Hindi ako nakapunta sa Canada din. Pero Philippines. nakapunta ka ba sa Pilipinas? Hindi pa ako nakapunta sa Oh, hindi Pilipinas. pa. Hindi pa. So Nga ako bakit dito. natuto ka ng Tagalog? Alam mo, dito sa Canada may maraming Pilipino. Kaya natutulong ako sa kanila. Hindi naman kailangan pumunta sa Pilipinas para makipag-usap sa Tagalog dito sa Canada. Gusto ko talaga, pero malayo at mahal din yung tickets, di ba? Pero ikaw, nakapunta ka na sa Pilipinas, di ba? Maraming beses. Pinakaunang punta sa Pilipinas noong 2016. Nakatira doon ang kapatid ko, ang ate ko. Missouri siya sa Bicol. Kaya nakapunta doon dahil sa kanya. Tapos kilala ang asawa ko sa Bicol. Kasi taga Bicol siya. Tapos naging kami noong 2018. Kinasal kami 2021. Tapos lumipat siya sa UK. Kaya yung pinakaunang beses mo sa Pilipinas, gano'ng katagal yung biyahe? Siguro mga linggo lang. Pero sa noong 2018 matagal. Halos 5 buwan doon. Kasi may bahay doon ang kapatid ko. Kaya tumigil ako doon. Yung kapatid mo, nauna siya doon, sabi mo. May bahay. Lumipat siya doon 2014. Matagal na. Tapos marunong siya mag-Bicol. Oh, wow. Parang halo ng Bicol, Tagalog at English. Parang naging Pilipino na yung buong pamilya mo. Naiintindihan ko din ang konting Bicol pero hindi nakakapagsalita kasi masyadong mahirap sa akin kasi parang walang aralan, mahirap matuto. Walang resources, di ba? Wala. Mas madali sa Tagalog kaysa sa lahat ng ibang languages sa Pilipinas. Pero onti pa rin yung resources para matutong mag-Tagalog. Kunyari, kung gusto mong matutong mag-French or mag-Italian. Oo, mas madali. Pero meron sa Rosetta Stone, meron akong mga libro. Mas mahirap kasi sa ibang wika tulad sa French, Spanish, syempre. Tapos yung napansin ko rin, kasi meron din akong libro, noon natututo pa ako mag-Tagalog, pero yung napansin ko na masyadong malalim yung tinuturuan nila. May mga salita hindi practical sa mga Pinoy, parang hindi ginagamit nila. Sa katunayan sa akin, pag
nagtatagalog ako, gusto kong magsalita ng purong Tagalog. Ayaw ko masyadong Taglish. Kahit na may malalim na salita, gusto kong gamitin. Ganyan din ako. Pag nagtatagalog na ako, gusto kong magtagalog. Pero minsan, wala sa isip ko, kaya syempre kailangan gamitin ng English. Kailangan ng konti para sa mga salita ng phone, computer, mall, theater, yung mga salita. Minsan walang salita talaga. Wala. Pero hindi kailangan na halo-halo yung Tagalog-English. At sa tingin ko, mas puro yung Tagalog ko kaysa sa mga kausap ko minsan, kahit Pilipino. Kasi ngayon panahon, lalo na sa mga tao na taga Maynila, mas madali sa kanila mag-Taglish kaysa sa Tagalog, diba? Lalo sa Manila, oo. Pero parang sa Bicol, mas puro ang salita nila pag magsalita ng Bicol. Suro pareha sa ibang dialekto din sa Pilipinas. Pero yung mga Bicolano, marunong din sila mag-Tagalog, diba? Oo. Halos lahat. Noon, 2016, yung unang visit mo sa Pilipinas, hindi ka marunong mag-Tagalog, diba? Siyempre wala. Kasi best man ako sa Hasal ng kapatid ko. So sa speech, natuto ako ng konting Tagalog, pero hindi ako masyadong seryoso noon. Parang noong 2018, mas seryoso ako. Pero minsan wala akong oras, kaya hindi nakakapagsalita maayos dati. Pero pag may pandemya, marami akong oras. Ang araw-araw, nag-aaraw ako. Parang ngayon, ayos ang Tagalog ko, pero ang problema sa Tagalog ay bikas ko at boses, accent, mahirap sa akin. Kahit na pwede sumulat, pwede magbasa, naintindihan ko ang iba. Minsan sa akin, mahirap ang pagsasalita. Kasi sobrang iba. Sanay ako sa English. Siyempre, ibang-iba ang boses ng Pinoy. Anong gamit niyo sa bahay? Halo. Gusto ko lagi ang Tagalog kasi gusto kong matuto si Theo ng Tagalog pag mas matanda siya. Pag nakitira kami sa Pilipinas, gusto kong magsalita ng English sa bahay. Pero pag nakitira dito sa England, gusto kong magsalita ng Tagalog sa bahay. Siyempre, pag mag-aaral siya dito, pagpunta sa eskwela, purong English. So siguro mahirap sa kanya magsalita ng Tagalog. Nagsimula kang matuto mag-Tagalog para sa asawa mo? Pagkatapos nakilala mo siya? Gusto ko kasi parang lagi gusto kong pumunta sa Pilipinas sa bakasyon. Pag nagsasalita ng iba doon, di ko naintindihan. Gusto kong matuto para dyan, para pag nasa Pilipinas. Pwede ako makipag-usap sa iba. May mga matanda din sa Pilipinas, parang hindi marunong sila mag-English. Kahit na maraming pareha sa edad ko, marunong sila mag-English. Pero kahit na minsan hindi sila confident magsalita ng English sa ibang tao. Kaya gusto kong matuto ng Tagalog. Paano ka natutong mag-Tagalog? Tinuruan ako ng asawa ko kasi teacher siya. Tapos meron akong mga libro din. Di ko ginamit ang Rosetta Stone kahit na sinubukan din ng magulang ko. Parang mas mahirap dyan kasi masyadong hindi practical ang Tagalog dyan. Pero meron akong asawa, Pilipinas siya, mas madali sa akin. Minsan just practical lang. Pag nasa Pilipinas, nakipag-usap ako sa ibang tao. Mas madali matuto. Kasi noon natututo ka pang mag-Tagalog, andoon ka talaga sa Pilipinas, di ba? Minsan dito din, pag may pandemya, nasa UK ako, hindi ako nakapagtrabaho dahil sa lockdown, kaya araw-araw nag-araw ako. Mahirap ba sa iyo matutong mag-Tagalog? Oo, parang dati gusto kong sumuko kasi masyadong mahirap. Hanggang ngayon, minsan ayaw kong boses ko pag magtatagalog. Pag lilipat ako sa Pilipinas, mas madali, pero since nasa UK kami, masyadong mahirap minsan. Kahit na pwede magbasa, pag magsasalita, parang pangi ang boses ko, pangi ang bigas. Yun ba yung pinakamahirap sa iyo, yung pagbikas? Kasi alam mo, yung napansin ko sa Tagalog, mas maikli talaga yung mga tunog nila. Pero kunyari sa English, there's a lot of air in between all the words. They're long. Sa Tagalog, parang Anong ginagawa mo? Parang Amerikano din minsan. Sa akin, pag-UK ako, ibang-iba ang boses ko. Tama pala yun. Hindi ko napansin yun kasi American yung accent ko, di ba? Sinasabi nila punta ako sa church. Hindi sa akin church. Ibang-iba. Tama pala yun. Ito yung pinakamalaking pagkakaiba ng British English, American English, yung R, di ba? At minsan sa Pilipinas, mas malakas pa yung R nila kaysa sa American, di ba?
Parang exaggerated. Hello, sir. Yun. Lagi sinasabing gwardiya sa akin pagpasok sa mga shopping malls doon. It's like, hello, sir. Good afternoon, sir. Hindi ko naisip yun na nakaiba talaga para sa mga British people kasi iba din yung English. Para sa amin mas parehas yung English nila kaysa sa amin. May balak kayong bumalik sa Pilipinas? Sana ngayong taon, pero hindi kami sigurado. Tingnan natin. Siyempre, nasa Pilipinas ang lahat ng pamilya ng asawa ko. Mahirap sa kanila kasi hindi pwede makipakita sa kay Theo. So gusto nila makita siya. Hindi sila pwedeng pumunta sa UK? Masyadong mahirap. Mas madali pumunta kami doon. Nahanap kita sa YouTube channel mo. Parang Will. Marami kang video doon sa channel mo. Paano ka nagsimula gumawa ng content? Habang pandemya, marami akong oras. Ayaw kong maging sikat ganyan kasi for fun lang. Tapos pag nasa Pilipinas ako, gusto kong mag-upload ang gagawin ko doon. Pag nandito sa England, pag may ideya ako, gusto kong mag-upload. Kada taon pumunta ako sa Pilipinas. Pero hindi ako sigurado if makakapunta kada taon ngayon dahil sa pera. Tapos may bagong bahay din kami. Mahal ang mga gastos dito sa bansa ko. Pag sa Pilipinas, mas maganda pero mababang sahod doon. Ang pinakamaganda, makita dito sa UK tapos lumipat sa Pilipinas. Mas maganda pag may trabaho ka sa online na pwede mong gawin galing sa Pilipinas, diba? Kunyari, nanalo ka ng loto at may marami kang pera bigla. Saan ka titira? Siguro sa Pilipinas, pero since meron na kaming anak, depende sa gusto niya, depende sa pinakamaganda sa kanya. Minsan, hindi ako sigurado sa Pilipinas. Hindi delikado, pero minsan walang health and safety. Ayaw kong magmaneho sa Pilipinas. Maraming disgrasya doon. Mas maraming aksidente sa Pilipinas kaysa sa UK sa tingin mo? Oo, naranasan kong marami sa Pilipinas. Lalo sa Bicol, sa highway, madami. Pangit din ang mga kalsada din. Maraming butas, kalsada. Tapos minsan kailangan ng aksidente bagong ayusin. Ay, talaga ba? Masama yun. Mahirap ba sa'yo para maka-adjust sa Pilipinas? Oo, pero mabait ang mga tao doon kaya mas madali. Pag pupunta ang mga Pilipino dito sa UK, siguro mas mahirap sa kanila. Minsan ang ugali ng mga tao dito hindi masyadong palakaibigan sa bagong tao. Pero pag sa Pilipinas, baliktad talaga. Sa tingin ko rin yung mga Pilipino may marami silang pasensya. Kung nakakamali ka o pag hindi mo naiintindihan. Pero pag sa bansa ko wala. Lalo pag sa kalsada, walang pasensyang tao. Madali galit sila. Anong paborito mo sa Pilipinas? Tao. Gusto kong tao. Gusto ko din ang iba. Gusto kong mga tanawin doon, mga ibang lugar. May paborito kang lugar sa Pilipinas? Bicol. Malapit sa Naga City. Gusto ko din ng Antipolo. Nakapunta ako doon din. Pero pag sa Bicol, mas gusto ko kasi siguro mas sanay ako doon. At saka maraming kilala doon. Marami akong kaibigan sa Bicol. Gusto ko ang mga syudad doon. Gusto ko ang mga dagat din. Mga ibang isla. Pag sa Manila, hindi paborito ko kasi masyadong maraming tao. Masyadong maraming traffic. Hindi malinis ang hangin doon. Pero pag sa Bicol, hindi ganyan. Mas gusto ko mga probinsya. Mas tahimik. Mas tahimik. Maingay pa rin. Maraming karaoke, manok, aso. Pero kumpara sa Manila, iba. Anong paborito mong pagkain na Pilipino? Siguro caldereta. Marami. Gusto ko din ang lechon. Lechon kawali? Lechon kawali. Sana makakapunta ka sa Pilipinas. Kailangan maranasan para alam mo ang kultura. Oo, meron akong natutunan dito pero alam ko na may kulang pa rin ako. Pag pupunta sa Pilipinas, kailangan pumunta sa ibang mga lugar, ibang probinsya. Pag sa Manila lang, kulang talaga. Gusto ko pumunta sa ibang parte ng Pilipinas kasi hindi ako nakapunta sa Visayas, Mindanao, Luzon lang. Pero ngayon, lagi pupunta sa Pilipinas para makipagkita sa pamilya. Pag sa ibang lugar, hindi yan ang priority namin. Mas mahalaga na bumisita ka sa pamilya, di ba? Tapos sa Bicol silang lahat.
Mm-mm. Alam mo yung mga Pilipino, pag nagtatagalog, nagagulat. Parang, ay nako, marunong ka magtagalog, bakit? Ganon din ako sa mga ibang foreigner. Minsan hindi nakapaniwala pag nakipag-usap sa mga Pinoy, hindi pwede maniwala sasagutin sa akin sa English. Nangyayari sa akin ng marami. Ayaw nilang sumagot sa Tagalog. Pero depende sa tao, may mga tao baliktad, ayaw nila magsalita ng English. Kahit na marunong sila mag-English, minsan pag merong banyaga sa Pilipinas, kasamang kaibigan nila, masyadong mahiya talaga sila magsalita ng English. Gusto nilang Tagalog lang. Yun yung pagkakaiba ng Pilipinas at sa ibang bansa, di ba? Kasi dito sa Canada, hindi yun nangyayari. Lahat ng Pilipino dito marunong mag-English at hindi sila nahihiya mag-English. Pero isip ng mga Pinoy, pag hindi marunong mag-English maayos, hindi matalino. Kahit na hindi totoo yan. Kahit minsan masyadong mahiya magsalita ng English kasi ayaw nila magkamali. Lalo pag may native English speaker kasama. Yung parang abilities makipag-usap sa English sa Pilipinas, connected talaga yun sa status, sa tingin ko. Minsan, pag magaling mag-English, mayaman sila pero hindi totoo. Magaling din sila mag-English, di ba? Nagugulat sila sa akin pag nagtatagalog ako. Pero anong kaya ko? English, Tagalog. Sila, English, Tagalog. Parehas lang, di ba? Bakit mas impressive kung ako nagtatagalog kaysa sa kanila sa English? So, alam ko din yung perspective na yun. Gusto mo bang matuto ng ibang wika sa Pilipinas? Gusto ko, pero hindi ko alam. Kasi wala naman akong connection sa ibang probinsya o ibang Kasi alam ko maraming Bisaya na tagapagsalita. Maraming Ilocano din. Marami akong nakilala na Bisaya at Ilocano. Lalo na dito sa Vancouver. Hindi ko alam kung bakit, pero maraming Ilocano talaga. Kaya gusto kong matuto ng iba, pero hindi ko alam kung alin. May alam ka ba sa ibang lengguwahe? Hindi, just Tagalog, English, konting Bicol. Pero gusto ko yun kasi may maraming tao na pumupunta sila sa Pilipinas. Kahit matagal na sila doon, hindi sila natututo ng Tagalog. Kaya humahanga ako sa iyo na gusto mo talaga. Importante din yun sa akin. Sa iyo at sa akin din na parang pwede mong maintindihan yung kultura, makipag-usap sa mga tao sa lengguwahe nila, di ba?